Mayong hapon sa tanan naton nga mga kabyanan kag kauturan sa Ginoo. Sa sining hapon, yari naman kita sa aton programa The Living Word. Ang ini nga programa nagabot sa inyo kada Miyerkules sang hapon, nagaumpisa alas 3 tubtob alas 4. Kag sa sining hapon, inigyapon ang inyong abyan sa kahanginan, naghalin pa sa Malay Gospel Baptist Church, diri sa Cubay Sur, Malaya Clan, Pastor Peter M. Arbulario. Kag sa liwat, aton gid ginatamyaw sang maayo nga hapon ang tanan naton nga mga tagpalamati. Labi na ang aton mga kauturan sa Ginoo nga nagapadayon sa pagsuporta sang sini nga bulaton paagi sa pagpangamuyo, kag bisan pa sa bulig sa kahanginan nga ginadala naton kada Miyerkules sang hapon alas 3 tubtob alas 4. Kag sa sining tinion sa aton nga The Living Word Radio broadcast, ang aton gid nga pinaka-objective, ang pinaka-lalabuton naton amo nga ang pulong sang Dios mabantala kag matudlo sa tagsa kabahin sang lugar nga kutob maabutan sang sini nga programa. Kag ang pinaka tinutuyo naton amo ang paggamit sa pulong sang Ginoo, kay ginasunod lang naton ang iya nga gintudlo more than 2,000 years ago ngang iya pulong dapat gid ibantala, labi na ang maayong balita kay paagi sa pagbantala sang iya nga pulong, madamo sa mga katawan ang makaangkon sang kaluwasan. So by means of preaching the gospel of the Lord Jesus Christ, madamo sa mga katawan nga makabaton sang kaluwasan kung sila mag-response sa simple nga pamaagi sang Dios para sa kaluwasan. Gani sa siningat yon sa aton nga pag-umpisa, magalapit kita sa Ginoo sa pagpangamuyo. Our loving and Heavenly Father, Lord, sa sining nga hapon nagapalapit kami sa imo. Una sa tanan amon gid ikaw ginapasalamatan nga sa sining nga tinion makapadayon kami sa sining nga ministry sa radyo. Nga sa din Lord, ang imo pulong matun-an, mapamalandungan kag matudlo. Agud to nga maangkon namon ang mga guidelines, ang mga palatukuran kung paano kami magagawi sa sining kalibutan nga napuno na sang kasalanan. Gani salamat Lord nga ikaw may ginbilin sa amon nga mga pulong, ang imo written word which is the Bible, nga kon amon pamalandungan kag amon tumanon ang mga commands nga makita sa sining nga libro, maangkon namon una sa tanan ang kaluwasan bangod dirigid sa sining nga libro, imo man ginatudlo sa amon kon paano namon maangkon ang kaluwasan nga imo na gintapos para sa amon didto sa pagpalansang mo sa cross sang Kalbaryo. Gani siningat yon Lord, ikaw ang magpanguna sa tagsa-tagsa sa akon nga magadala sang pagtulunan halin sa imo pulong, kag labi na sa amon mga tagpalamati, sa amon mga kabyanan, kag sa mga kauturan sa Ginoo nga ang ini nga programa The Living Word mangin pa ka maayo sa kadesa sa amon, labi na sa tiyon nga kami mag-umpisa na sa amon pagtuon sa imo pulong. So salamat gid Lord sang assurance nga naghalin mismo sa imo nga ang imo pulong nga ginatudlo kag ginapamalandungan hindi magabalik sa imo nga manginwalay kapuslanan. Bangod mayara gid nga kapuslanan ang imo pulong nga ginatudlo kag ginawali, kay ang imo pulong ikaw man mismo ang naghambal nga gamhanan, buhi, nagapanghikot sa tanan nga mga tagipusoon, labi na sa siningapon. So Lord, salamat gid, niamon pangamuyo, in Jesus' name, Amen. Okay, sa sining kapunon, naumpisahan na ni naton nga topiko sang nagligad pa nga
nga Miyerkules kag aton lang padayunon kay wala ni natapos. Ang nanungod sa ang title sang aton nga pamalandungan is about the 66 familiar words. Familiar words. Da medyo nagapitla ang akong paghambal sang word ni nga familiar. 66 familiar words. Ang 66 ka kinaandan ng mga pulong. Ginahambal naton kinaandan o familiar kay pirmi gini ginagamit adlaw-adlaw. Wala siguro sang adlaw nga hindi ni ma-mention sang madamo nga mga katawan sa bilog nga kalibutan. Kag ini amo ang naka-record sa ginsulat ni Matthew sa Matthew chapter 6 umpisa sa verse 9 up to verse 15. Okay, so part ini sang Sermon on the Mount. Kay ang background sang sini nga pagtudlo amo ining atong tion nga si Jesus nakaabot sa isa ka medyo mabukid nga lugar nga sang nagabot siya dito madamo sa mga katawhan upod sang iya mga gintutunan na nagtipon kag amoy ni ang iya naging tudlo. That's why ang ato ning scripture text nga pagbasahon sa siningation is about is a part of the Sermon on the Mount. Ang wali, ang pagtudlo ni Kristo Jesus sa bukid. Kani ang aton nga example sa paghimo man sang buluhaton sang Ginoo nga gintugyan sa tanan niya nga mga kanakan sa aton sa sining hapon. Among magakadto kita sa mga lugar nga sa diin may mga katawhan para handa nga magpamati sa pulong sang Ginoo. Gani sa bukid man o sa higad man sang dagat, sa syudad man, sa barangay o sa mga kabanwahanan o sa syudad, ginatudlo gid ni Kristo Jesus nga maglakat sa sini nga mga lugar kag itudlo kag iwali ang iya nga mga pulong. Okay, so diri kita sa sini nga hapon ang aton scripture text aton na pag-umpisahan from verse 9 up to verse 15 sa Gospel of Matthew. Okay, basahon diri sa verse 9. Umpisa ang ambal. After this manner therefore, pray ye. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Okay, so ang verse 14 and verse 15 nagambal, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So amo ni ang aton na nga naumpisan sang nagligad nga Miyerkules. Kag this is about the very well-known nga prayer nga ginasulit-sulit sang madamo nga mga katawhan sang Dios o sang mga Kristohanon. Kag ang pinaka-title sini nga well-known amo ang ginatawag the Lord's Prayer, ang pangamuyo sang Ginoo. Pero actually kung aton gid padalumon sa pag-usisa kag pagtalupangod, actually hindi ni pangamuyo ni Kristo Jesus, hindi ni pangamuyo sang Ginoo, kundi ang pinaka right na term siguro nga maghatag sang title sa sini nga prayer
amo ang the disciples prayer or the pattern prayer. Ang pangamuyo nga sulundan, the pattern prayer. Ang pangamuyo nga talaksan kung kita magpangamuyo sa Dios. Kay ini naka-record na ang hambal gani umpisa dagid sa verse 9, after this manner therefore pray ye. So ang hambal ni Kristo Jesus, sa sini nga pamaagi o sa sini nga talaksan diri kamo magpangamuyo. So this is a pattern prayer because gintudlo ni Kristo Jesus after o pagkatapos ang tion to nga one of his disciples nag-approach sa iya. Ang isa sa iya mga gintutunan nagpalapit sa iya kag nag-request nga siling sang sadto nga disciple, Master or Rabbi, teach us how to pray. Manunudlo, tudloi man kami abi kung paano magpangamuyo. Kay ang ilang nakita, amo ang mga katawhan nga sumulunod ni John the Baptist nga nagapangamuyo. Bangod gintudluan man sila ni John the Baptist kung paano magpangamuyo. Gani, sang may mga nagsunod man sa kay Kristo Jesus, labi na ang iya mga disciples, ang iya mga gintutunan, nag-request man sa iya nga, Lord, teach us how to pray. Ginoo, tudloi kami kung paano magpangamuyo. That's why this is in response to the request of that disciple. Nga amo na gani nga ang hambal, after this manner therefore pray ye. Sa sini nga talaksan, sa sini nga pamaagi, amoy ni kamo kun magpangamuyo. Gani amo ning nag-umpisa, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Kag sa milot nga pulong maldakon kagina ang pinaka-well-known nga title sini nga common na sa madamo nga mga katawhan sa bilog nga kalibutan, amo ang ginatawag the Lord's Prayer. Pero ang aton diri nga pagtuon sa sining hapon, bangod ini ang pinaka-context, ang pinakaunod sang sining nga pagtudlo, amo ang kung paano mangamuyo, kag amoy na ang nangin pattern, diri kita magakuha sa aton nga pagtuon. That's why kung isipon naton, umpisa sa Our Father who art in heaven, kag hasta sa katapusan nga word nga nagahambal Amen or Amen, is kung isipon mo word for word, nakaabot 66 words. That's why amo na nga ginhingalanan ko ang title sang aton nga pagtuon, The 66 Familiar Words. 66 kinaandan na nga mga pulong. Kay 66 ni ka words ang involved o ang makita sa ginatawag naton the Lord's Prayer. Gani ang ambal ko kagina, this prayer was quoted by millions of people. Adlaw-adlaw mo nang ambal ko, wala sing adlaw sa aton nga panahon halin pa sang una nga gintudlo ini ni Kristo Jesus kag hasta subong nga wala ni gina sulit-sulit sa mga katawhan nga klase sang pangamuyo. Kag that's why it was quoted by millions of people in the world, and ginahimuan pa ni sometimes ang mga pamaagi, no, nga kung i-mention ang ini nga prayer, mayara nga sometimes musical background nga related sa pagkasulimno nga paghambal sang sini nga prayer. And sometimes ginahimo ini bisan pa sa mga large or dalagko nga mga gathering sa mga Kristohanon nga nagahatag sang pagkilala sa kagamhanan kag bilang pagpahayag sang pagtahod o pagpadungog sa Ginoo. Kag ang aton nga talupang doon, ginasulit ko lang, kaya naumpisa nato na ni isang nagigad nga Merkules,
ang pamangkot bala nga why we have the Lord's Prayer. Why we have the Lord's Prayer. So, ang sabat, amo tong hambal ko kay na, because we have this Lord's Prayer, because this is an answer to the request of the one of the disciples of the Lord Jesus Christ. Na itong hambal niya, Lord, teach us to pray. And ang aton nga pagtuon sa sininga hapon, amo ang ano bala ang pattern? What is the pattern prayer all about? Because as what I have said, nga ang ini nga ginatawagan naton the Lord's Prayer, this is a pattern prayer nga kung kita magpangamuyo, amo ni ang aton sundan. Amo ni ang aton pinaka-pattern, amo ni ang aton guide. Gani sa aton tong gintaliwanan nga pagtuon last Wednesday, ang una gid ang ini nga prayer, this is a prayer that calls for a relationship with the Father. A prayer that calls for a relationship with the Father. Isa ka pangamuyo nga nagapanawagan tanan sa aton. Nagapanawagan sa aton nga dapat gid kita makaangkon sang relasyon sa Amay dito sa langit. The God who is our Father. Muna nga ang umpisa gid nga ginmention ni Jesus sa pagtudlo niya kung paano mga moyo siling niya, ang una gid nga phrase gingamit niya, our Father. So that's why kung kita pangamuyo, i-address naton sa Dios. Sa Dios nga aton Amay, muna nga hambal, our Father. So it speaks about relationship. Kung matawag naton siya nga Amay, nagakulugan kita iya mga anak. So amo ni ang klaro nga ginatudo sa Bible nga ang Dios amo ang aton Amay kag kita iya mangin anak kon aton sundon ang mga ginatudlo man sa pulong sang Dios kung paano mangin anak sang Dios ang isa ka tawo. Kay aton ginahatagan emphasis na according to God's Word, according to the Bible, hindi tanan nga tao sa kalibutan anak sang Dios. No? Gaya mo nang importante. Paano mangin anak sang Dios ang isa ka tao? Ginasulit na kundi sa pag-remind nga bisan si Jesus mismo, si Kristo Jesus, during His earthly ministry, sa iya nga mga ginhimo, there was once a time na sugata niya ang mga tao nga tama karelyoso, very religious people, ang mga scribes, amon ginatog mga eskriba, amon sila ang mga tao nga nagaserbisyo sa templo, kag bilang mga skriba, ang ila sinibuluhaton, sila ang tagsulat, sila ang nagasulat sang passage nga basahon sang natukahan nga mag-read sang scripture every time nga may pagtipon sa templo para mag-worship. Gani amo na nga ginatog ila scribe, kay bisan sa kinat sila ang word nga scribe is scribo, kag ang meaning sang word nga scribo writer. Nadumduman ko sa una may nabakal ako nga ballpen nga ang brand niya, ang pangalan niya is Scribo. So siguro ang manufacturer sa to well versed gid sa word nga writer, kaya ang ballpen ginagamit sang mga writer gani ginpangalanan Scribo. So amoy ni ang aton nga ang aton nga talupang don nga sang panahon ni Kristo Jesus, nasugata niya ang mga very religious people, ang mga iskribo o kon mga skriba, pagkatapos ang mga Parisiyo, perte karilyoso ni nga mga katawhan, kung sa pagkatutom lang sa ginatawag reliyon, perte ni sila katutom, kay adlaw-adlaw yara gina sila iya sa templo, yara sa simbahan, nagahimo iya sang mga religious works, perti ka mabinuligon, nagapanglimos,
nagabulig sa mga tao ugaling lang kaya ang mali sa ila nga makita naton, they are doing it not for the glory of God kundi ang ginahimo nila para magpadayaw-dayaw sa tao, para maipakita nila nga sila amo ang manami nga mga katawan sa sosyedad o sa aton nga komunidad nga ginapuy-an. Gani amo na nga ang mga Pariseo ginatawag sila mga self-righteous people. Ang mga katawan nga nagapakamatarong sa ila kaugalingon kag ginapakanubo ang iban nga mga katawan nga hindi kapariyo nila. Hindi kamimbro sang ila sikta. Gani self-righteous ang pagtawag sa ila ni Kristo Jesus. Self-righteous ang pagtawag sa ila sang pulong sang Dios sang Biblia. Kag amo na nga during the earthly ministry of the Lord Jesus Christ, nasugata niya ni nga grupo sa mga katawan, scribes and Pharisees, kag mga priest, ang mga tao nga may posisyon nga nagapangulo man sa reliyon. So sang nasugata sila ni Kristo Jesus, bangod si Kristo Jesus Dios, nakita niya ang tagipusoon sang sini nga mga katawan. Kay si Kristo Jesus man ang nagambal sinino nga ang hambal niya, ini nga mga katawhan, ang baba nila malapit sa akon, pero ang ila tagipusoon malayo. Kay nga ang ila mga ginaobra taliwas sa gusto sang Dios nga matabo sa ila kabuhi. Gani ano ang hambal ni Jesus ang nasugata niya ni nga mga katawhan? Nga kung sa aton tuya, kung kita magpanulok sa sini nga mga katawhan, masiling kita siguro, daw pila na lang gid ang distansya nila sa langit. Malapit na lang gid sa langit. Malapit sa Dios. Pero ang hambal ni Jesus, sang nasugata niya ang ini nga mga katawan, siling niya, you are of your father, the devil. Pertini kasakit nga pamatian sang isa ka reliyoso nga tao. Kaya ang talaksan subong, ang standard subong sang madamo nga mga katawan, basta tao nga reliyoso, daw uking-uki gina sa Dios. Pero taliwas iya sa during the time of Jesus. Kung sa diin pa ang mga pinaka-reliyoso nga mga katawan, iya ginhambalan, you are of your father, the devil. Iya kamusang inyo amay nga mo ang yawa, bangod ginasunod nyo ang mga lubrahon niya. Kag makita naton the great counterfeiter sa mga buluaton subong sang Dios, amo ang yawa. Kag mayara siya nga mga alagad, ginagamit niya ang mga katawan, ang purpose para patalangon ang tao sa kamatuoran. Amo na nga madamo ang nagasunod sa sini nga mga pamaagi, mga religious activities sa sini nga panagon, grabe. Nagaduging sa kalibutan. Kag madamo sa mga katawan ang nadayaan. Naabi nila bangod kay religious activities ni uking-uki na sila sa Diyos. Pero hindi nila nakita ang kamaturan na terrible ang kaakig ni Jesus, ang kaakig sang Diyos wala sa mga idolatrous people, mga tao nga biktima sang idolatria, nga ang ini nga mga tao nga idolatros, ang ila man ni ginhambal, Diyos man, nga bisan pa ginabawal sang Dios nga hindi himuon, ila lang yapon gina-insist sa ila sarili nga iya man ni sang Dios. Kay ang Dios man ang amon nga ginapatuhuyan sini nga mga activities, nga bisan pa ang ina nga mga activities klaro kaayo nga ginatudlo sang Dios nga ibasura, talikdan, hindi dapat himuon. Gani amo ni ang isa ka nga maturan nga dapat ang tao makabugtaw na sa kamatuoran nga ginatudlo sang Dios diri sa iya nga pulong, diri sa balaan nga kasulatan, among ang Biblia. So, amo niya nga aton nga talupang doon sa sini nga hapon. Gani, diri kita nagumpisa nga ang pagtudlo ni Kristo Jesus, siling niya, kung mga muyo ka mo, amo ni, unahagid ang pagmensyon sang Dios, amay namon. Gani, amo na nga, madamo subong niya sang mga pressurized kind of prayer nga kung kisa hindi na matagan pagtahod ang Diyos. Kung ano na lang ko,
kung kisa daw ginagamit na lang bala nga ang Dios daw kapariyo na lang man naton nga yung sa una gani ginatawag na nga siya bro. Bro wow dahil ang bro nga term daw kinanto na iya nga kwan nga pulong hindi na nato na iya dapat himuon sa Ginoo. Ang pangalan niya siling niya Reverend is his name. Reverend ang Ginoo. Nagakulugan talahuron atagan gid sing pagkilala nga siya amo ang labing mataas nga persona sa bilog nga kalibutan, iba siya sang sa tao. Ganun mo ni ang una gid no nga gintudlo sa sini nga pattern prayer. Our Father. Gani masiling kita. Wow, what a tender word. Kay ang word nga Father, ang word nga Father, gani mo na makahatag sa aton sang pagpadumdum sa mga tatay. Muna nga ang Salmo 68 versikulo 5, Psalm 68 verse 5, naghambal nga ang Dios is a father of the fatherless. Siya mo ang amay sang mga wala sang tatay. Siya ang mga amay. Siya ang amay sang wala sing amay o kon mga orphans. Kaga ini nagahatag sa aton sing pagpadumdum nga amo galini ang Dios nga ginahambal naton nga aton ginatuan. He is the father of the fatherless. And ang hambal pagid sa Psalm 103 verse 13, He is a father that pitieth his children. Siya mo ang tatay, siya mo ang amay nga nagakaluoy sa iya nga mga katawhan o sa iya nga mga anak. Kani isa sa mga kamaturan nga kung kisa nalipatan naton muna gani nga sa tanan nga mga Kristohanon bisan anuman ang magkahanabo sa sini nga kalibutan kay nagakinagamo na ang kalibutan nga aton ginapuy-an subong bisan diri lang sa aton nga nasyon Pilipinas sa pinalangga naton nga bansa damo kita problema kagang iban niya daw masiling naton paminsar na sang kun ano nga mga negatibo nga bagay sa ilang nasaksihan nga problema sa aton bansa. Pero ang isa ka kamaturan ang hambal sang Psalm 103 verse 13, God is the father who pitieth his children. Ang Dios amo ang isa ka amay nga nagakaluoy, nagakabalaka sa iya nga mga kaanakan. And then ang Isaiah chapter 9 verse 6, isa sang titulo nga ginhatag sang sini nga verse about our God is that our God was called the everlasting Father. Ining Isaiah 9:6 prophecy ini nanungod sa pagkari ni Kristo Jesus. In that name shall be called Wonderful Counselor, the Everlasting Father. So it speaks about the Lord Jesus Christ. That's why the Lord Jesus Christ is also our everlasting Father. Siya ang aton amay nga wala sing katapusan. Ngani iba siya sang mga dutanon, mga earthly father. Kaya ang mga earthly father in the everlasting. But our God is an everlasting Father. Madula man ang tanan nga tatay sa bilog nga kalibutan, pero ang aton amay, our Father who is in heaven, everlasting. Amuna nga takus gid siya nga hatagan naton sang aton nga pagtuo, sang aton nga pagsalig sa adlaw-adlaw sang aton pagpangabuhi. Kag amuni ang isa ka maturan. That's why sa hambal ni Jesus, when you pray after this manner. Our Father nga sa diin ang ining phrase Our Father magahatag sa aton sang pagtudlo nanungod sa aton sarili. Do we have the right to call God our Father? Isa ka pamangkot, no? May kinamatarong bala kita nga tawgon naton ang Dios nga aton amay. Kani isa ini ka importante nga pamangkot. Kay ang kamaturan nga ginatudlo sa Biblia, ginatudlo sa pulong sang Dios,
hindi kita makatawag sa Dios nga aton amay kung kita hindi niya mga anak. We cannot call God our Father if we are not His children. Muto nga ambal ko ginhatagan sang distinction ni Jesus ang mga anak sang Dios kag ang mga anak sang yawa. Mutong mga religious people, ambal ni Jesus, you are of your father the devil. So amuning picture subong. Madamo sa mga tao nga naga-claim nga nagatuo man kuno sila sa Dios. No? Ga simba man, go kun ga himo man sa mga religious activities, pero hindi tuod nga anak sang Dios kay gaako-ako lang. They are professing nga mga children of God man kuno. Pero sa kamanturan, hindi makita ang godly works. Hindi makita ang mga Diyos nun nga buluhaton. Napuno sang bisyo. Napuno sang mga kalibutanon nga bagay. Ang mga worldly things, hindi giniiya-iya sang Diyos. Amo na gani nga gintudluan kita, 1 John chapter 2 verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Amo na nga ang ining kalibutanon nga mga bagay, amo ning mga butang nga ginaobra sang madamo nga mga katawan nga supak sa kabubuton sang Dios. Supak sa mga ginatudlo sa Biblia. Supak sa ginatudlo sa sini nga balaan nga kasulatan nga ginapahayag naton diri kada Miyerkules. Bangod ang title gani, The Living Word. So the Living Word is the Bible. Kag diri naton dapat ibasigid ang panggawi naton sa adlaw-adlaw. Ang mga gintudlo sang Dios diri sa balaan nga kasulatan, the Word of God. So amo ni ang importante nga kamatuoran nga dapat mahibal-an sang tanan nga mga katawan. Only a believer of the Lord Jesus Christ can call God Father. Ang mga tumulo o lamang ni Kristo Jesus amo ang makatawag sa Dios nga ila amay. Gani mo ni ang dapat nga mangin klaro sa tanan nga mga katawhan kay kalabanan gatawag man amay namon. Ginatawag ang Dios nga amay pero hindi makita ang ebidensya. Kay ang matuod nga anak sang Dios naga sunod sa kabubuton sang Dios. Ang matuod nga mga anak sang Dios naga-obey sang commandments. And diin ang commandments sang Dios. The commandments of God ari diretanan nakabutang sa sininga libro. Ang Biblia, God's Word. Because one of the title of the Bible is that ginatawag ang Bible, the Book of Commandments. Ang libro nga napuno sang kasuguan. Kagamuni ang isa ka bagay nga halos hindi natalupangdan sa madamo nga mga katawan sa sini nga panagon. So amoy ni ang isa sang mga nakuha na naton nga pagtulunan about the Lord's Prayer, ginatawag naton the Lord's Prayer or the Pattern Prayer or the Disciples Prayer. So sa sini hapon, salamat sa aton nga pagpadayon. Salamat sa mga kultura naton nagapakigupod sa aton nga programa The Living Word. Arbolario Micah is watching, ako nasawa. Then si Sister Renali Doliente Taunan from Mutag, nagapakigupod man siya sa aton nga programa. Sister Renali, salamat gid sa inyong padayon nga pagpakigupod sa aton programa kada Miyerkules. Aton man siya utod sa Ginoo dira sa Mutag aton nga kaupod man sa Malay Gospel Baptist Church, matuto man nga anak sang Dios, ginagamit man sa iya nga mga buluhaton, and also ang akon gid pinakasuki dira sa may Los Baños sa Laguna. Malapit sila sa UP Los Baños. Ang akon pamangkin si Hazel Prail, ang hayo ting. Kumusta kayo diyan? Ipaabot lang sa kay Ita na padayon gid kami nagapangamuyo dira tanan para sa inyo.
And also, may kumpanyero ang akon nga amigo gid nga pastor, si Pastor Eduardo Santiago sa Nueva Ecija. Salamat, Pastor Ed. Hindi kita ni magkita ay sa sini nga mga pila na kabulan kaya wala kita hindi na natuloy yung ating ETS sa Boracay dahil because of some circumstances. So siguro mapadayon na to ni sa January. So Pastor Ed, thank you for your being with us sa ating program. So atin na ipagpatuloy na ang prayer na ito ang natin tinatawag the Lord's Prayer ay a prayer that calls for a relationship with the Father. That's why ulitin natin, sulitin ko, only a believer can call God Father. You have no right to call God your Father if you are not His child, if you are not His son or daughter. So, amo na ang pamangkot before tayo mag-proceed sa pangalawa, sa ikadwa. Paano maging anak sang Diyos ang isang tao? Paano? So, the answer is very simple. It is also in God's Word. Makita man yapon sa Bible, John 1:12. Ang John 1:12, it says, "But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God or the children of God." But as many as receive Him. So take note, gamit ang word nga, but as many. Many lang. Not all people of the world are called the children of God. Kaya sa bilog nga kalibutan, many man ang nagtanggap sa Panginoon. So, amoy ni ang klaro nga pagtudlo sa Biblia nga ang matawag lang nga mga anak sang Dios atong nagbaton sa iya. Sino ang ginatukoy da nga iya? Ang personal pronoun nga gingamit sa John 1:12 nga but as many as receive Him. Who is that personal pronoun? Him. So, kung aton basahon ang context sina, it speaks about the Lord Jesus Christ. It speaks about, ang ginatukoy diyan, wala sing liwan kundi si Kristo Jesus. So si Kristo Jesus, amo ang dapat batunon. That's why amo ni ang purpose why Jesus came, kung nga nagkari siya sa sininga kalibutan. This is the true message of Christmas. Dahil December na tayo ngayon, no? Christmas season na, Christmas month. Dani ang iban siguro, grabe na ang preparation for Christmas activities, mga Christmas event. Pero dapat hindi naton kalipatan kung ano ang tunay nga mensahe sang Pasko. Nga may Pasko nga ginaselebrate ang kalibutan. Yan. Ang iban niya, kung paano ginaselebrate ang mga birthday isang tao, daw pariyo man ang pag-celebrate sa birthday ni Kristo Jesus, pero dapat gid iya nga kamaturan kung gina-celebrate naton ang pagkatao ni Kristo Jesus, i-celebrate naton nga ang pinaka VIP wala liwan kundi si Kristo Jesus. Excuse me. Because the very purpose kung nga si Jesus nagkari sa sining nga kalibutan, amugyapon ang ginahatagan ko di pirmi emphasis. Ginasulit-sulit ko sa pagtudlo. Ang Luke 9:10. Nga ang hambal, for the Son of Man cometh to seek and to save that which was lost. Kaya ang anak sang tao nagkari sa sining kakalibutan para pangitaon kag luwason ang nagkaladula. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So, ato ni klaruhon. For the Son of Man. Who is the Son of Man nga ginatukoy diri? Sino ang anak sang tao nga ginatukoy? So, sa pagtuon gyapon sa Biblia, the Son of Man, it refers to the Lord Jesus Christ. Because
si Jesus sang iya pagkarisa sini nga kalibutan, makita naton gintudlo sang apat ka tawo ni Matthew, ni Mark, ni Luke, kag ni John, si Matthew, si Marcos, si Lucas, kag si Juan. Ang ila pagtudlo about the Lord Jesus Christ, ginhatag nila ang mga pagtudlo nga si Jesus may mga different titles. So bangod si Jesus, Diyos, si John, nag-record, nagtudlo na ang title ni Jesus, he was called the Son of God. So the Son of God it speaks about the deity of Christ. Ang title nga Son of God nagahambal nanungod sang pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Madamo abis ang tao naga-deny, nagapanghiwala sang pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Pero it is very clear in the Bible nga si Kristo Jesus, Diyos siya, nga nagpakatao. Gani mo na yung isa kaklaro gabagay nga according to the Apostle John, he was called the Son of God because he was God. Diyos siya nga nanginunod. God who became flesh. That is very clear in the teaching of the Apostle John. Sa Gospel of John, klaro gina nga makita mo nga kamatuoran. And then, makita naton sa Luke 9:10, muna nga, for the Son of Man. One of the title of the Lord Jesus Christ nga gin-record ni Lucas or ni Luke, ginatawag siya the Son of Man. Anak sang tao. Nga ginatawag siya Son of Man because it speaks about his humanity. Diyos siya nga nagpakatao, kag sang nagpakatao siya, tunay gid siya nga tao. Muna ginatawag siya Son of Man. Anak sang tao. Gani, si Jesus being the Son of Man, ang title niya, ang hambal, why he came into this world, nga nagkari siya sining kalibutan, kaya ang hambal, for the Son of Man is come. Halin siya sa langit, nagkadto siya diri sa kalibutan, for what purpose? Ang tinutuyo is to seek para pangitaon niya. Nga pangitaon niya, sino ining mga lost people of this world? Tayo yon. Kita tanan. More than 8 billion people of the world. Kay more than 8 billion na ang population sang kalibutan. Tayong lahat, kita tanan, mga lost in the sight of God. Gani amuna nga ang purpose nagkarisya sa sining nga kalibutan to seek kay ginpaanggid nga pangitaon kay kita bilang mga makasasala, ginpaanggid kita sa mga karniro nga nagtalalang. We are likened unto sheep who have gone astray. Gani ang karniro nga nagtalang kinanglan pangitaon para mabalik siya sa sheepfold, sa turil o kung sa tulda, mabalik. Kag amo ni ang aton picture. Ginpaanggid kita amo nang hambal ni Apostol Pablo, ginsulat niya sa Book of Romans nga naka-record yan nga ginpaanggid kita sa mga karniro nga nagtalang. Gani bangod karniro nga nagtalang, kinanglanon naton ang tama nga daan, ang tamang daan. Muna nga ang tama nga dalan wala sing liwan kundi amo si Kristo Jesus. Kay siya man ang nagambal sa John chapter 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life. I am the way, it is because nga siya ang dalan, pakadto sa langit, kita tanan nagtalalang gani, we need the right way. Kinanglanon naton ang tama gid nga dalan para makabalik kita sa Dios. Gani mo ni ang isa ka maturan nga dapat ginaton may balan muna nga so balik kita sa Luke 9:10. For the Son of Man is come to seek. So pangitaon niya, muna nga paano mapangita sang Dios ang tao, muna nga sang pagkayab ni Kristo Jesus dito sa ibabaw, dito sa langit, ginbili niya ang the ministry of seeking people for Him. Ginbili niya ang buluhaton sa mga katawhan. Kag ang ini nga mga katawhan, amo ang membro sang iya nga simbahan nga gintatag sa sini nga kalibutan. Ang tanan nga Kristohanon, ginatagan sang mando.
all Christians were mandated to go and preach the gospel. By means of preaching the gospel, amo nang pamaagi sang Dios para ang mga lost, ang mga nagkalatalang, ang mga nagkaladula makita. Sa ano nga paagi? Kung may nag-response sa gospel, kung may nagbaton sa Ginoo, ang nadula nakita na. Atong mga nagbaton, atong mga nag-accept sa gospel, ang nagbaton sa mayong balita, nga ang mayong balita amo ang nanungod sa pagkari ni Kristo sa ning kakalibutan, nagtubo siya, nagdako, pero ginpatay, ginlubong, apang sa sulod sang 3 kaadlaw nabanhaw, kag sang iya pagkabanhaw after 40 days nga nagupod-upod pa sa iya nga mga gintutunan, nagkayab dito sa langit kag naghambal, I will come again, magabalik ka kulwat. So amo ning klaro nga ginatudlo sa Biblia nga dapat talupang dun gid sang tanan nga mga katawan nga ang mensahe sang Pasko amo gali ni, for the Son of Man is come to seek, para pangitaon ang tanan nga mga makasasala nga wala pa relasyon sa Dios. Tanan nga mga katawan nga wala pa relasyon sa Ginoo. Kagamo na nga ang hambal is come to seek and to save. Kaya ang mga katawan nga iyan na masumpungan ang butsilingon ato mga nagbaton sa Ginoo, maangkon na nila ang kaluwasan. Is come to seek and to save that which was lost. So, klaro ni kayo nga ginatudlo gid sa Biblia from the book of Genesis up to the last book of the Bible, which is Revelation. Ginatudlo gid ang nanungod sa aton kaluwasan. Importante gid nga maangkon naton ang kaluwasan, kay ang ginambal ko ginapirmi nga ano ang pulos nga natao ka sa sining kalibutan nga kung mapatay ka ang kalag mo dito man lang gali magkanto sa impyerno. Muna nga bisan si Kristo Jesus nagambal. Mark 8:36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? Ano ang mapulos ang isa ka tawo nga maangkon niya ang bilog nga kamanggaran sang kalibutan pero madula niya ang iya kalag? Ang madula nga kalag, amo nang mga kalag bala nga didto na subong sa impyerno. Kani mo ni ang aton diri talupang don nga ang ini nga unang phrase, Our Father, isa ka panawagan. Ang the Lord's Prayer is a prayer that calls for a relationship with the Father. And then, ang ikadua, ang phrase diri nga pagkatapos nga i-mention ang Our Father, ang masunod, ang word nga hallowed be thy name. Ginatagan sang description nga ang amay didto siya sa langit, Our Father who art in heaven. So no question about that, kay balaan na nato niya nga ang the abode of God is in heaven, ang langit. Amo ang iyang puluyan, didto ang iyang trono. So amo na nga kung magpangamuyo kita, i-mention naton ang nanungod sa ngalan sang aton Dios, nga ang address naton nanungod sa iyang pagkaamay, Our Father who art in heaven. And then ang ikadua nga phrase diri amo ang hambal, hallowed be thy name. Pakabalaanon ang imong ngalan. So sa sining hapon aton naman ditun-an, aton di talakayon. Ano nga mga kamaturan ang makita naton sa sining the Lord's Prayer nanungod sa sining phrase, hallowed be thy name. Pakabalaanon ang imo nga ngalan. So that's why kung kita nagapangamuyo, amo ni ang talaksan. There must be hallowing the name of the Lord. So amo ni naman ang pamangkot. Paano ini matabo sa aton nga mga pagpangamuyo? Okay. So diri makita naton una gid, we can hallow the name of the Lord, mapakabalaan naton ang pangalan sang Ginoo
by approaching God with the spirit of worship and adoration. So kung kita nagapangamuyo, kinanglan yara kita sa espiritu sang pag-worship with the attitude of worship and adoration. Ang pagkilala naton sang pagkabalaan sang Dios. Amuni ang ginatudlo sa Biblia nga ang Dios, one of the attributes of God is that God is love, no? God is righteous, and God is holy. Ang Dios balaan. Gani kung balaan ang Dios nga aton ginadalan sang aton pangamuyo, kinanglan magpakabalaan man kita. Kaya mo nang hambal sa Biblia, be holy for I am holy. Kamu nga mga kanakan mo, amo nga masiling naton ang Dios nagambal, magpakabalaan kamo kay ako nga inyo Dios balaan. So kinanglan ara ang ginatawag nga spirit of worship and adoration, ang pagdayaw sa iya. Ang kutob sang madumduman naton nga words of adoration, ang tanan nga words nga ma-ascribe naton sa Ginoo sa pagdayaw naton sa iya, dungganon, honorable nga Dios, o righteous, matarong nga Dios, balaan nga Dios, Holy Father, Holy God, righteous God, the God of Jacob, the God of Joseph, the God of Abraham. Nagalapit kami sa imo sa siningapon. So that is the words of adoration. Kay ang adoration, it means na ang pag-adore o ang pagkilala naton nga ang Dios ibagid sa aton kay kita iya makasasala. Amo na nga ang Dios naton niya wala gid sing kasalanan, He is a holy God. Kinanglan ara gid ang pagpakumbaba. Ara ang pagkilala sang iya nga pagkagamhanan, sang iya pagkabalaan sa aton nga kabuhi. Nagakulugan sa aton diri nga pagtuon ang kinanglan ang word nga tama nga ma-ascribe naton sa aton pagpalapit sa Dios sa pagpangamuyo. Ining word nga reverence. When si reverence, pagtahod, pagpakumbaba, ang pagrespeto sa Dios. Kaga when talking about the word reverence, reverence is more than being quiet in church. Hindi lang nga daw ining kung magsulod ka bala sa place of worship nga hindi lang nagakulugan nga because malinong masyado sa sina nga atmosphere sang isa ka church, hindi lang na nga amo ang ginatawag nga reverence because of the place nga perti kalinong, perti ka silensyo. Kaya na dumduman ko sang una sa church nga akon ginhalinan dito sa Negros. Dako man ang building sang simbahan. Kung magsulod ka, medyo gaiko. Wow, gamo na. Kay dako ang building. Ang simbahan to gintukod pa in memory sang isa ka Baptist missionary. Nag-solicit sang funding sa lugar sang Amerika, ginpatukod bauti kadako sang building. Muna nga ang programa pertigid kasulimno, mag-start ang worship sa ginatawag prelude. When si prelude, inang gatugtog ang piano kag organ. Basta pagtugtog na, it is a signal nga wala na sing kuan, wala na sing magahod. Kinanglan silent na ang tanan. Muna nga tuod man, grabe ang pag-obey sa mga worshiper. Kaya muna siling bala kung inang may dagom abi nga mahulog, mabatian mo ang tunog sang dagom because of the very silent mood of worship. Pero ang aton diri nga pagtuon, reverence is more than being quiet in the church. Nagagulugan nga wala na ginadisregard naton nga ang reverence. Ang reverence sobra pa dira sa silensyo nga atmosphere sang church.
Reverence is more than being solemn during the prelude. Mutong ambal na ako kayo na. And then, reverence, according to Isaiah chapter 6, verse 1 up to verse 6. Reverence is recognizing the holiness of God. Ang reverence amo ni ang pagkilala naton kung daw ano kabalaan kag mahigugmaon ang Dios nga ginasimba naton kada Domingo. Reverence is an acknowledgement of personal sin. So muni nga kay ginahimo naton ang word ni nga reverence, mahimo naton ni every Sunday kung kita ayara sa place of worship. Gani ang reverence una gid recognizing the holiness of God. Pareho bala sang na-record sa Isaiah chapter 6 verse 1 up to verse 6 nga sang nakita ni Prophet Isaiah ang Dios nga sang nakita niya, grabe dito niya na-recognize kung daw ano kabalaan ang Dios nga iya ginaalagad. Muna nga hindi siya takos nga tulukon, muna nga bisan pa ang mga angel naka-cover sang ila mga uyahon, sang ila nga mga faces. Hindi takos nga magtulok sa Dios. Because gina-recognize nila nga ang Diyos lang amo ang dapat gid hatagan sang reverence. Ang Diyos lang ang dapat hatagan sing dako nga honor kag pagrespeto. Muna nga siling akon, ga saludo ako kunamat sa mga ara bala sa mga posisyon sa aton gobyerno. Ngayon naga-recognize ang kagamanan sang Ginoo. Pero may ara man ko siya na-recognize kisa wala gid kalikugan para sa ilang Dios. Kaya muna siguro siling nakon ang nagakatabo subong sa aton nga nanuni sa aton nga bansa kung nga ang naputos kita sang damo nga problema, it is because nga kung aton talupangdong aton mga leader daw wala gid recognition, daw wala gid reverence sa Dios, daw para sa ila sila ang Dios. Kisa mo nang nagakatabo. That's why kung may mga tao nga daw ang pagkilala na sa ila kaugalingon, daw pariyo na sila sang Dios, kundi amo na ang dako nga problema. Pero dapat gid no sa aton nga mga government officials sa leadership kinanglan gid nga kilalahon ang Dios nga pinaka highest leader naton sa aton bansa. Galing lang kung kaysa ang problema kung yara na sa problema dito pa maka-mention na nungod sa Dios, ipasa Dios na lang naton ang tanan. Pero sa totoo lang dapat gid sa umpisa pa lang first recognize God sa iya leadership, whether in church or in government. Muna nga nagakawindang-windang ng aton bansa sa ngayon, it is because nga damo sa mga government leaders wala gid naga-recognize sang true leadership. Kayo nalipatan nila nga ang government, ang author of the government is God, hindi ang tao. Ang Diyos ang nag-institute sang government. If God is the one who instituted government, kinanglan ang tanan nga mga government officials mag-recognize sa leadership sang Dios, sa pagpanguna sang Dios. Pero kung kisa ang pamangkot, diin ang Dios sa Senado, diin ang Dios sa Kongreso. Kita bilang mga Pinoy, kita makasabat sina. Pero sa totoo lang, diri klaro kaayo sa Bible nga ginatudlo gid nga ang prayer that calls for reverence toward God. Ang madamo man sa mga government leader naga-quote sang the Lord's Prayer siguro gina-quote man nila. Pero amo ni ang challenge sa mga government leaders, kinanglan kung gina-quote ang the Lord's Prayer, kinanglan ara ang reverence toward God, ang pagpasakop sa pagbuot sang Dios. So sa siningat yon, makaabot na kita sa punto nga ato naman untaton ang aton talakayan, ang aton nga pagpamalandong, padayono natin ni sa masunod naman nga Miyerkules. Manami ni aton talakayan, wala pa ni natapos 66 familiar words nga makita sa the Lord's Prayer. Abi naton bala pangamuyo lang ni nga sulit-suliton kag daw wala na sang epekto sa aton, pero kung aton ginipadaluman sa pagtuon, dako gali ang mensahe sini nga ginatudlo sa aton. So, a prayer that calls for reverence toward God. Sa aton pagtakop sa liwat,
sa aton mga kabyanan. I would like to challenge sa aton mga listeners, abyan, kung ikaw wala pagid relasyon sa Ginoo, imuha na ang desisyon sa siningapon nga makaangkong ka relasyon sa Dios. Manami man na nga may reliyon ka, pero mas labing manami kung may Ginoo kagid sa imo kabuhi. Kung may Kristo ka sa imo kabuhi. So paano si Kristo Jesus makapuyo sa imo kabuhi? Okay, sulito naton. John 1:12. But as many as receive Him, to them give He power to become the sons or children of God. Ang mga nagbaton lang saya. Ano ang pagbaton? Siyempre ang pagbaton sa Ginoo, kinanglan, tuuhan mo siya. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So amo ning pamaagi, kilalahon mo nga ikaw makasasala. Kilalahon mo nga hindi mo maluwas ang imo kaugalingon. Kag imo tuuhan nga si Kristo Jesus nagpalansang ito sa krus sang Kalbaryo para bayaran, tubuson kita sa aton kasalanan. Gani, tuuhan naton siya, batunon naton siya sa aton kabuhi. Hindi reliyon, kundi relasyon ang importante. Bisan putuson mo ang imo kabuhi sang madamo nga reliyon sini nga kalibutan, kung wala mo nahimo ang sulo nga desisyon para sa imo kaluwasan nga mong pagbaton sa kay Kristo Jesus, ang hambal sa Biblia, kalaglagan man gyapon ang kadtuan sa imo kalag. So, there is only one way to be saved. What is that? Again, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Batunon mo siya sa siningahapon bilang imo Ginoo kag imo manluluwas. Okay, so siningapon sa liwat, salamat sa tanan nga mga kauturan naton kag mga kabiyanan nga nagpamati sa aton programa The Living Word. Ginainbitar namon kamaliwat sa masunod nga Miyerkules sa padayon nga pagpakigupod sa aton programa. Nagaumpisa kita kada Miyerkules alas 3 tubtob alas 4 sang hapon. Kag again, salamat gid sa sining 106.1 FM Radio Boracay kag sa Malay Boracay Boracay Malay Streaming nga ginagamit sang Ginoo para sa aton programa The Living Word. Kag again, amuman sa adlaw sang Domingo ang counseling time sa radio alas City alas 8 sa second segment sang sina nga programa counseling time sa radio. Kag sa liwat ini ang inyo abyan Pastor Peter A. Marabulario sang Malay Gospel Baptist Church diyan sa Cubay Sur diri sa Malay, Aklan. Bye-bye.